Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS pensyon ngayon, mayroon akong napakahalagang balita para sa inyo na kailangan ninyong malaman ngayong taong 2026. Naririnig ko na maraming usap-usapan sa mga social media, sa mga merkado, at sa mga sentrong pangmatatanda tungkol sa SSS pension increase na darating. May nagsasabi ng 1,000 pesos, may nagsasabi ng 3,000 pesos bawat buwan, at maraming mga numero na lumalabas na nakakagulo ng isip. Kaya naman ngayong araw na ito, uupo tayo ng masinsinan para pag-usapan ng totoo at tumpak na impormasyon tungkol sa inyong SSS pension para hindi kayo malito o ma-disappoint. Alam ko na hirap na tayong lahat sa taas ng presyo ng bigas, sardinas, gamot, kuryente, tubig, at lahat ng pangangailangan sa araw-araw. Kaya mahalagang malaman ninyo kung magkano talaga ang idadagdag sa inyong pensyon, kailan ito darating, at paano ninyo ito makukuha ng walang problema. Hindi ko kayo paasahin ng mga maling numero o hindi totoo na impormasyon dahil alam ko na bawat piso ay mahalaga sa inyong buhay bilang retiree. Ang bawat dangkal na pera ay may patutunguhan, pambili ng pagkain, gamot para sa alta presyon o diabetes, bayad sa ospital, tulong sa mga apo o simpleng pantustos sa araw-araw. Kaya't pakinggan ninyo ako hanggang dulo dahil ipapaalala ko rin ang mga dapat ninyong asikasuin sa SSS para hindi ma-delay o mawala ang inyong increase na ito. Magsimula tayo sa pinakaimportanteng bagay na dapat ninyong malaman. Ano ba talaga ang totoo tungkol sa SSS pension increase na ito para sa taong 2026? Mayroon kasing kumakalat na balita na lahat ng pensioner ay makakatanggap ng 1,000 pesos or 3,000 pesos na dagdag bawat buwan simula Enero 2026. Pero mga kapatid, kailangan nating linawin ito ng maayos dahil hindi ganyan ang tunay na sistema ng SSS. Ang totoo po, ang SSS ay may tinatawag na Pension Reform Program na nag-umpisa noong September 2025 at ito ay 3 taon na programa na direktang inutos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para tulungan ang lahat ng mga pensioners tulad ninyo. Ang sistemang ito ay hindi nagbibigay ng parehong halaga sa lahat, kundi percentage increase na base sa kasalukuyang pension ninyo. Kaya nga ang ibang pensioner ay makakakuha ng mas mataas na dagdag at ang iba naman ay mas mababa, depende sa kung magkano ang kontribusyon ninyo nung kayo ay nagtatrabaho pa. Ang second tranche o pangalawang bahagi ng pension increase ay darating sa Setyembre 2026, hindi sa Enero. Ito ay napakahalaga na maunawaan dahil maraming tao ang naghihintay na makakuha ng dagdag sa Enero at pagdating ng buwan na iyon ay wala silang nakuhang increase, kaya sila ay nag-aalala o nagagalit. Ang September 2026 ang official na petsa ng pag-release ng second tranche. Para sa mga retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% ng inyong kasalukuyang pensyon. Para naman sa mga survivor o death pensioners, yung mga asawa o mga anak na tumatanggap ng pensyon dahil namatay na ang SSS member, ang increase ay 5%. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng percentage increase na ito sa tunay na pera. Kung ang inyong kasalukuyang pensyon ay 10,000 piso bawat buwan, ang 10% increase ay 1,000 piso. Kaya magiging 11,000 pesos na ang inyong monthly pension pagkatapos ng increase. Kung ang pensyon ninyo ay 8,000 piso, ang 10% ay 800 piso lamang. Magiging 8,800 pesos na ang inyong buwanang pensyon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang dagdag ay hindi pare-pareho sa lahat. Yung mga may mataas na kontribusyon noon at mataas ang pensyon ngayon, sila ay makakakuha ng mas malaking dagdag. Yung mga may mas mababa na pensyon, ang dagdag nila ay mas mababa rin, pero proportional pa rin sa kanilang kontribusyon at taon ng serbisyo. Halimbawa, may pensioner na si Mang Jose na tumatanggap ng 9,000 piso bawat buwan ngayong 2026. Noong September 2025, nakakuha na siya ng unang tranche ng 10% increase. Ibig sabihin,
dinagdagan ng ₱900 ang kanyang pensyon, kaya naging ₱9,100 na ang kanyang monthly pension mula Setyembre 2025 hanggang Agosto 2026. Pagdating ng Setyembre 2026, makakakuha ulit si Mang Jose ng pangalawang tranche na 10% increase. Pero tandaan, ang 10% ay base na sa bagong pensyon niya ngayong ₱900,000, hindi na sa dating ₱9,000. Kaya ang computation ay ganito: 10% ng ₱9,900 ay ₱990, kaya magiging ₱10,890 na ang kanyang buwanang pensyon mula Setyembre 2026. At pagdating ng Setyembre 2027, ang third at huling tranche, makakakuha ulit siya ng another 10% increase base sa ₱10,890 niya noon, kaya tataas pa ulit ang kanyang pensyon. Sa totoo lang, pagkatapos ng 3 taon ng programang ito na matatapos sa 2027, ang kabuuang increase para sa retirement at disability pensioners ay aabot ng humigit kumulang 33% mula sa kanilang orihinal na pensyon noong 2025 bago pa nagsimula ang program. Yan po ang magandang balita. Hindi isang beses lang ang increase, kundi 3 beses sa loob ng 3 taon. Para naman sa mga survivor pensioners, kunwari si Aling Maria na tumatanggap ng survivor pension dahil pumanaw na ang kanyang asawa na dating SSS member. Kung ang kanyang pensyon ngayong 2026 ay ₱8,000, ang kanyang 5% increase sa September 2025 ay ₱400, kaya naging ₱8,400 ang kanyang pensyon. Pagdating ng September 2026, makakakuha ulit siya ng 5% increase base sa ₱8,400, kaya ang dagdag ay ₱420 at magiging ₱8,120 na ang kanyang monthly pension. At sa September 2027, ang huling 5% increase ay base na sa ₱8,820 na magdadagdag ng ₱441 at magiging ₱9,261 na ang kanyang monthly pension. Sa kabuuan, pagkatapos ng 3 taon, ang survivor pensioners ay makakakuha ng humigit kumulang 16% increase mula sa kanilang orihinal na pensyon bago nagsimula ang programa. Ngayon, maraming nagtanong sa akin, Kuya, bakit hindi pantay-pantay ang increase? Bakit yung iba mas malaki at yung iba mas maliit? Ang sagot dito ay simple at patas naman. Ang SSS ay contributory system. Ibig sabihin, yung mga taong nagtrabaho ng mas mahabang panahon at nag-contribute ng mas mataas na monthly contributions noong sila ay employed pa, sila ang nakakuha ng mas mataas na pension simula pa lang noong sila ay nag-retire. Kaya natural lang na mas malaki rin ang dagdag nila ngayong may percentage increase. Ang sistema ay fair dahil base ito sa inyong sariling kontribusyon at taon ng serbisyo. Hindi pwedeng yung isang tao na nag-contribute ng kaunti lang ay makakuha ng parehong dagdag sa isang tao na nag-contribute ng mas marami at mas matagal. Pero ang maganda dito, lahat ng pensioners ay tumatanggap ng increase, walang naiiwanan. Kahit ang pinakamababang pensioner ay tumatanggap ng dagdag, kahit maliit, at yung pinakamataas na pensioner ay tumatanggap din ng dagdag na proporsyonal sa kanilang kontribusyon. Ang target ng SSS ay tumutulong sa lahat, hindi lang sa ilan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ninyo makukuha ang pension increase na ito ng walang aberya o delay. Ang pinaka-importanting dapat ninyong gawin ay siguraduhing updated ang inyong SSS records. Maraming pensioners ang na-delay ang kanilang pension or increase dahil hindi updated ang kanilang personal information o bank details sa SSS system. Kaya ngayon pa lang, bago pa dumating ang September 2026, tingnan ninyo kung tama ba ang inyong address, phone number, at lalo na ang inyong bank account details sa SSS. Kung hindi updated ang inyong bank account, posibleng hindi kayo makakuha ng increase on time o mas malala, baka masuspend pa ang inyong pension hanggang sa ayusin ninyo ang inyong records. Pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch o mag-login sa My SSS online account ninyo para i-check at i-update ang inyong information. Kung hindi kayo marunong gumamit ng computer o cellphone para sa online, walang problema.
Pumunta lang kayo sa SSS office at humingi ng tulong sa staff. Magdala kayo ng valid ID at SSS ID number ninyo. Ang isa pang importanteng bagay ay ang Annual Confirmation of Pensioners o ACUP. Ito ay requirement ng SSS na bawat taon dapat kumpirmahin ng bawat pensioner na sila ay buhay pa at dapat pa nilang tumanggap ng pension. Kung hindi kayo sumali sa ACOP o hindi ninyo na-accomplish ang requirement na ito, posibleng masuspend ang inyong pension. Ang SSS ngayong 2026 ay nakikipag-partner pa sa National Commission of Senior Citizens para gawing mas madali ang ACOP process. Pero habang wala pang bagong sistema, sundin pa rin ninyo ang dating proseso. Karamihan sa mga pensioners ay pinapadala ng letter ng SSS o nire-require na pumunta sa office o mag-submit ng documents online para sa ACOP. Huwag ninyong palampasin ito dahil kung masuspend ang inyong pensyon dahil sa ASOP, mahirap na proseso ang pag-reactivate at maaari kayong mawalan ng ilang buwan ng pensyon habang inaayos ang paperwork. Ang payment schedule ng inyong pension depende sa huling numero ng inyong SSS number. Hindi lahat ng pensioner ay tumatanggap ng pensyon sa parehong araw ng buwan. Ang iba ay tumatanggap sa una hanggang ikalimang araw ng buwan, ang iba naman ay sa kalagitnaan ng buwan, at ang iba ay sa dulo ng buwan. Ito ay normal na sistema ng SSS para hindi mag-traffic ang pagbabayad at para makapaghanda ang bangko ng sapat na pondo. Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi pa kayo nakakatanggap ng pensyon sa unang araw ng buwan. Tingnan lang ninyo ang inyong schedule base sa inyong SSS number. Karamihan sa mga pensioners ay tumatanggap ng pensyon through bank deposit na direkta. Ibig sabihin, yung SSS ay nagdedeposito sa inyong savings account sa bangko. Ito ang pinakamabilis at pinakaligtas na paraan. Kung wala pa kayong enrolled na bank account sa SSS, i-enroll ninyo na ngayon para sa September 2026 ay ready na kayo. Ang iba pa ring pensioner ay tumatanggap through postal money order or sa SSS office mismo, pero mas mabagal at mas hassle ang mga option na yan. Ang recommendation ko ay mag-enroll kayo ng disbursement account sa bangko para automatic at secured ang inyong pension. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagong programa ng SSS na makakatulong din sa inyo bilang pensioners. Una, meron na ngayong emergency loan program na available hanggang December 9, 2026 o hanggang hindi pa na-lift ang calamity declaration dahil sa mga bagyo at sakuna na tumama sa Pilipinas. Ang emergency loan na ito ay may 7% interest rate lang, mas mababa kumpara sa dating 10%. Kung kayo ay nasa lanta ng bagyo, lindol o iba pang disaster at kailangan ninyo ng pang-emergency na pera, pwede kayong mag-apply sa emergency loan na ito. Ang SSS ay tumutulong sa mga members at pensioners na nangangailangan ng immediate financial assistance dahil sa natural calamities. Ang proseso ay mas mabilis ngayon kumpara noon dahil priority ng SSS ang mga apektado ng sakuna. Pangalawa, mayroon ding pension loan program para sa mga SSS retiree pensioners at surviving spouse pensioners. Kung kayo ay retiree pensioner, pwede kayong humiram ng hanggang 300,000 pesos. Kung kayo naman ay survivor pensioner, pwede kayong humiram ng hanggang 150,000 pesos. Ito ay malaking tulong. Kung kayo ay may biglang emergency, kailangan ng pera para sa ospital, operasyon o iba pang malaking gastos. Ang advantage ng pension loan na ito kumpara sa ibang loan sa labas ay mas mababa ang interest rate at sigurado na legal at ligtas dahil galing sa SSS mismo. Maraming pensioner ang nabibiktima ng loan sharks o 5-6 sa labas na may napakataas na interes at nagiging mas lalo silang nalululong sa utang. Kaya ang SSS ay nag-aalok ng mas ligtas na option para sa mga pensioner na may kailangan ng pera. Pangatlo, ngayong early 2026, maglalabas din ang SSS ng bagong microloan program. Ito ay para sa mga pensioner na kailangan lang ng maliit na halaga ng pera para sa short-term needs, mga 15 hanggang 90 days lang ang tenor. Ang interest rate ay 8% per annum o 0.67% per month lang na napakamura kumpara sa mga loan sa labas.
Halimbawa, kailangan lang ninyo ng 5,000 piso para sa gamot o emergency na bayad sa kuryente, pwede kayong kumuha ng microloan at bayaran ninyo lang after 1 or 2 months with very low interest. Ang programang ito ay ginagawa ng SSS sa partnership with financial institutions para mas maraming option ang mga pensioners at hindi na kailangang pumunta sa mga loan shark na nag-aalok ng napakataas na interes at abusive na collection methods. Pang-apat, yung mga tumatanggap ng salary loan at calamity loan ngayong 2026 ay mas mababa na rin ang interest rates. Ang salary loan ay nabawasan na ang interest mula 10% to 8% at ang calamity loan naman ay nabawasan mula 10% to 7%. Kung kayo ay may anak o apo na active SSS member at nangangailangan ng loan, ipaalala ninyo sa kanila na mas mura na ngayong 2026 ang interest rates kumpara noon. Ito ay malaking tulong para sa mga working members na may financial needs. Panglima, ang SSS ay nag-issue na rin ng bagong My SSS card na may dual functionality. Ito ay valid SSS ID at automatic na enrolled na rin as disbursement account. Ibig sabihin, gamit lang itong card na ito, pwede na kayong makatanggap ng pensyon at benefits at valid ID pa ito na pwede ninyong gamitin sa bangko, sa gobyerno, o sa ibang transactions. Hanggang ngayon ay halos 100,000 disbursement accounts na ang naka-enroll na. Kung wala pa kayong My SSS card, mag-apply na kayo ngayon para sa future ay mas convenient na ang inyong transactions. Ang SSS ay nag-hire rin ng 1,800 bagong personnel para sa 2026 para mapabuti ang serbisyo at mabawasan ang reklamo ng mga members at pensioners. Ito ay magandang balita dahil marami kaming naririnig na reklamo na mahaba ang pila sa SSS offices, mabagal ang proseso, at hindi naaabot ang customer service hotline. Sana nga ay gumanda talaga ang serbisyo dahil sa dagdag na staff na ito. Ngayon, ang isa pang tanong na naririnig ko ay, Kuya, kailangan ba natin magbayad ng additional contribution para makuha ang pension increase na ito? Ang sagot ay hindi. Ang SSS Pension Reform Program na ito ay hindi nangangailangan ng dagdag na contribution mula sa mga kasalukuyang working members. Ang funding para sa pension increase ay galing sa mismong investment income ng SSS at sa stronger cash flows mula sa mga previous contribution reforms. Ang SSS ay may mahigit 500 billion pesos na assets at investments sa government securities, stocks, at real estate. Ang kita mula sa investments na ito ay ginagamit para fund ang pension increases nang hindi na kailangang taasan ang contribution rates. Kaya nga ang SSS President na si Robert Joseph Montes de Claro ay nagsabi na ang SSS Fund ay financially sound pa rin kahit may pension increase. Ang target nila ay ibalik ang fund life ng SSS sa 2053 through better collection efficiency at mas malawak na coverage. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-alala na may babayaran pa kayo o may babawas sa inyo. Ang pension increase ay benefit lang na deserve ninyo dahil sa years ng kontribusyon ninyo noong kayo ay nagtatrabaho pa. Pag-usapan naman natin ang mga posibleng problema o delay na maaari ninyong ma-encounter. Una, kung ang inyong bank account ay sarado na o hindi na active, hindi makakadeposit ang SSS ng inyong pension. Kaya i-check ninyo kung active pa ba ang inyong savings account. Kung hindi na active, mag-open kayo ng bagong account at i-update ninyo agad ang inyong disbursement account details sa SSS. Pangalawa, kung may kulang na documents kayo sa SSS or may discrepancy sa inyong records, halimbawa hindi tugma ang inyong name sa birth certificate at sa SSS records, pwede kayong ma-delay or ma-hold ang pension. Kaya ayusin ninyo na ngayon pa lang ang mga ganitong problema. Pumunta sa SSS, magdala ng original documents at humingi ng assistance para ayusin ang inyong records. Pangatlo, kung kayo ay lumipat ng address at hindi ninyo na-update sa SSS, posibleng hindi kayo maaabot ng mga important letters or notices galing sa SSS. Kaya i-update ninyo ang inyong contact information para lagi kayong informed sa lahat ng announcements.
Tungkol naman sa mga buwis o tax, ang SSS pension ay generally hindi subject to withholding tax. Kaya ang buwang pension na natatanggap ninyo ay buo na, walang bawas na tax. Ito ay isa sa mga advantage ng SSS pension kumpara sa ibang income sources. Pero kung kayo ay may ibang income pa tulad ng rental income, business income, or investments, kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return kung aabot kayo sa taxable threshold. Pero ang SSS pension mismo ay hindi kasama sa taxable income. Kaya walang bawas sa inyong pensyon dahil sa tax at ang buong increase na 10% o 5% ay mapupunta talaga sa inyo ng buo. Ito ay importanteng malaman para hindi kayo mag-expect ng mas mababa na amount dahil sa takot na may babawas na tax. Ngayon, para sa mga OFW retirees na nasa abroad pa rin o bumalik na sa Pilipinas, meron ding special provisions para sa inyo. Ang SSS ay nag-open ng foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau para mas malapit ang SSS services sa mga OFW pensioners. Kung kayo ay nasa abroad at nangangailangan ng assistance, pwede kayong lumapit sa mga foreign offices na ito para sa inyong concerns. At syempre, available pa rin ang online services through My SSS portal na pwede ninyong i-access kahit nasaan kayo sa mundo. Kung kayo ay OFW pensioner at gusto ninyong direktang ma-remit ang inyong pension sa foreign bank account ninyo, pwede rin yan. Kailangan lang ninyong mag-coordinate sa SSS at sa inyong bangko para sa arrangement. Maraming OFW retirees na nagtatanong kung pwede bang direktang i-receive sa US, Canada, Saudi o iba pang bansa ang pensyon. Ang sagot ay oo, pwede, pero may specific process at requirements yan kaya kailangan ninyong makipag-coordinate sa SSS Foreign Office o sa main office dito sa Pilipinas. Para sa mga barangay or local government units, mayroon ding mga programs ang SSS para sa senior citizens. May contribution subsidy program para sa mga indigent seniors na working pa rin as informal workers. Halimbawa, ang Double Dragon Corporation ay nag-commit ng 28.8 million pesos para mag-subsidize ng contributions ng 2,000 OFWs. Mayroon ding mga LGUs tulad ng San Quintin at iba pa na nag-subsidize ng SSS contributions ng kanilang barangay workers. Kung kayo ay may anak or apo na informal worker or self-employed, i-encourage ninyo silang mag-contribute sa SSS kahit self-employed lang sila para pagtanda nila ay may pension din sila. Ang SSS ngayong 2026 ay nag-expand ng coverage para sa gig economy workers, freelancers, at iba pang non-traditional workers, kaya kahit hindi regular employee, pwede na ring mag-contribute at mag-save para sa retirement. Ang mahalagang lesson dito mga kapatid ay ang importance ng retirement planning at ng pag-contribute sa SSS. Maraming tao na nagtatrabaho ngayon ay hindi nag-iisip ng future, hindi nagko-contribute, or nag-under-declare ng income para mababa ang contribution. Pero pagdating ng panahon ng retirement, sila ay nagsisisi dahil maliit lang ang kanilang pension o wala silang pension dahil hindi sila nag-contribute. Kaya ang mensahe ko sa mga anak at apo ninyo na working ngayon, mag-contribute kayo ng tama, mag-declare ng tamang income at mag-save para sa kinabukasan. Ang SSS pension ay hindi sapat para sa lahat ng pangangailangan pagtanda pero napakalaking tulong nito. At ngayong may pension reform program at continuous increases, mas lalo ng sulit ang pag-contribute sa SSS. Ipaalala ninyo sa kanila na ang pensyon na tinatanggap ninyo ngayon ay resulta ng kontribusyon ninyo noon. Kaya sila rin ay dapat mag-contribute ngayon para pagtanda nila ay may matanggap din sila. Sa pagtatapos, mga kapatid kong seniors, ang mensahe ko sa inyo ay simple. Ang second tranche ng pension increase ay darating sa September 2026, hindi sa Enero. Ang increase ay 10% para sa retirement at disability pensioners at 5% para sa survivor pensioners. Hindi ito flat na 1,000 pesos or 3,000 pesos para sa lahat, kundi percentage base sa inyong kasalukuyang pension. Ang mas mataas ang pension ninyo ngayon, mas mataas din ang dagdag ninyo. Ang mas mababa ang pension ninyo, mas mababa din ang dagdag.
pero lahat ay tumatanggap ng increase na proportional sa kanilang kontribusyon. Kaya i-check ninyo ang inyong kasalukuyang pension amount para malaman ninyo kung magkano ang exact increase na matatanggap ninyo. Kung ang pensyon ninyo ay 10,000 piso, ang dagdag ninyo ay halos 1,000. Kung ang pensyon ninyo ay 5,000 piso, ang dagdag ninyo ay 500 pesos. Ganyan ang sistema, percentage-based, hindi fixed amount. Ang pinakaimportante ay siguraduhing updated ang inyong SSS records, valid ang inyong bank account, compliant kayo sa ACOP requirements, at updated ang inyong contact information. Huwag kayong mag-antay hanggang September. Gawin ninyo na ngayong Enero o Pebrero para walang problema pagdating ng panahon ng release ng increase. Samantalahin din ninyo ang ibang programs ng SSS tulad ng pension loan, emergency loan at microloan kung kailangan ninyo ng additional funds. Lahat ng ito ay designed para tulungan kayong mga pensioners na may dignidad at komportableng pamumuhay pagtanda. Hindi kayo dapat mahiya na lumapit sa SSS kung may tanong o problema kayo. Ang trabaho nila ay tulungan kayo dahil deserve ninyo ang benepisyong ito. Nagtrabaho kayo ng maraming taon, nag-contribute kayo sa sistema, at ngayon ay panahon na para kunin ang mga benefits na ipinangako sa inyo. Tandaan ninyo, ang bawat increase, kahit maliit lang, ay malaking tulong na rin sa gitna ng taas ng bilihin ngayon. Ang dagdag na ito ay pwedeng pambili ng kaunti pang bigas, sardinas, kape o gamot. Pwede rin itong pangdagdag sa ipon ninyo para sa emergency. Pwede ring pangregalo sa mga apo tuwing birthday o Pasko. Ang importante, ginagamit ninyo ito ng maayos at hindi kayo nasasayang ng pera sa mga hindi importanteng bagay. Mag-budget kayo, mag-ipon kung kaya, at laging mag-ingat sa mga scammer na nag-aalok ng mabilis na pera or investment na masyadong maganda para maging totoo. Maraming senior citizens ang nabibiktima ng mga scam dahil desperado silang kumita ng extra income. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nangangako ng instant pera o guaranteed returns. Karamihan sa mga yan ay scam. Ang pension increase ninyo mula SSS ay legitimate at sigurado, kaya doon lang kayo umasa at huwag nang mag-risk sa mga dubious schemes. Sa mga anak at apo naming nasa social media or nanunood ng video na ito, tulungan ninyo ang inyong mga matatanda sa pag-update ng kanilang SSS records, pag-check ng My SSS account, at pag-enroll ng disbursement account. Maraming seniors ay hindi marunong gumamit ng computer or smartphone, kaya kailangan nila ng tulong mula sa inyo. Samahan ninyo sila sa SSS office kung kailangan o tulungan ninyo silang mag-online kung pwede. Ang konting tulong ninyo ay malaking bagay na para sa kanila at sigurado silang makakakuha ng kanilang pension increase ng walang delay. Ipakita ninyo sa kanila ang pagmamahal at respeto na deserve nila dahil sila ay nag-sacrifice ng maraming taon para sa inyong kinabukasan. Ngayong panahon na naman ng kanilang retirement, ito naman ang oras para suportahan sila at siguraduhing komportable ang kanilang pamumuhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang dulo ng video na ito. Sana ay naliwanagan kayo tungkol sa SSS pension increase para sa 2026 at natuto ng mga importanteng bagay na dapat ninyong gawin para makuha ang inyong benefits ng walang problema. Kung may mga tanong pa kayo o may specific situation na gusto ninyong i-share, mag-comment lang kayo sa baba at susubukan kong sagutin ang inyong mga katanungan. I-share ninyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay o kamag-anak na senior citizens din para sila ay makapag-prepare din at hindi sila malito sa mga maling balita na kumakalat. Mag-subscribe din kayo sa channel na ito para sa mas maraming updates tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at iba pang government benefits para sa ating mga kababayan. Ang ating layunin ay magbigay ng tama at malinaw na impormasyon para kayo ay laging updated at hindi kayo naloloko ng fake news. Mula sa puso, naway maging maayos ang inyong 2026, malusog kayong lahat at sana ay makatulong ang pension increase na ito sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ingat po tayong lahat at Diyos ay laging gabay natin. Hanggang sa muli mga kapatid, paalam at mag-ingat.